Okay, mapagpalang afternoon to each and every one of us. Okay, as you can see, meron po tayong dalawang Bibles, isang malaking notebook, meron tayong highlighter, at meron po tayong ballpen. Na syempre naka-open na po, para ready na. Ready nang gamitin, okay? Ano po bang gagawin natin? Okay, ito po yung tinatawag nating mag-devotion or proper way ng pagdi-devotion. Kasi marami pong nagsasabi sa akin, Brother, paano bang proper way ng pagdi-devotion o pagdi-devotion? Unang-una, ano po ba ang devotion? Marami po ang nagsasabi or tumatawag dito sa ganito na quiet time. Okay, okay din po yon. Tapos, marami din po nagsasabing a moment with Jesus. Ako personal, ang tawag ko po dito, alam niyo po kung ano? Bonding time with Jesus. Ano po ba ito? Anong oras po ba ito best gawin? Ewan ko po sa inyo, pero ako po, ginagawa ko po ito tuwing alas 6 ng umaga. Okay? Hindi naman po not necessarily pagkagising, kasi pagkagising ko may mga iba pa po akong gagawin eh. Okay? Not necessarily, pero pagkatapos nun, pag kalmado na ako, relax ako, then, yon I will make my bonding time, quiet time, or devotion with Jesus. Okay. Una, mananalangin tayo. We will pray. And then, we will get our Bibles. And then, mas maganda po sana, ang gagamitin po nating Bibles ay more than one. Siguro 2 or 3, iba't ibang salin, para pag may binigay ang Panginoon or inimpress ang Panginoong Jesus na word sa atin, atin po itong agad magagrasp unang-una, at titingnan din po natin yung sustansya ng talata sa ibang mga salin. Okay. Ngayon, sa atin pong devotion po ngayon, pagdi-devotionan po natin yung 2 Corinthians 5:17 to 18. Again, 2 Corinthians chapter 5 verses 17 to 18. Okay. Dito po muna tayo sa salin ng NIV. Ito po siya. Okay? Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone. The new is here. All this is from God, who reconciled us to Himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. Okay? Kung titignan naman natin sa NKJV or New King James Translation, ito po siya. Nasaan na? Okay. Okay, dito po yung 17. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Old things have passed away. Behold, all things have become new. Here, now all things are of God, who has reconciled us to Himself through Jesus Christ, and has given us the ministry of reconciliation. So, ano po ang gagawin natin ngayon? Ngayon, binigay na po sa atin yung talata. Pangalawang gagawin po natin, syempre, bukod sa binasa po natin yung mga verse, ano po? Yung tinatawag pong sustansya ng verse. Ano po bang sustansya ng verse? Balikan po natin sa NIV. Okay. Ano po ba ang nakikita po ninyong sustansya o sa nakikita niyo pong gustong sabihin ng Panginoong Jesucristo sa atin dito? Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. Okay. So ngayon, kukunin po natin ang ating notebook. Siyempre, bubuksan na po natin sa isang pahinang bakante. Okay. Yan po. And, siyempre, ang ating pong ballpen. Okay. Lalagay natin ang title ng ating pong devotion ay, since madalas pong mabanggit yung salitang new creation, pangalanan po natin siyang new creation. Okay. Okay, yan. New creation. Tayo po yan. Ngayon, ano po ang sustansya ng binasa po natin na verse na 2 Corinthians 5:17 to 18. Okay.
ang unang sustansya po na nakikita po natin dito, both po yan ha, pareho po yung version po yan. Ang nakikita po natin dito, if anyone is in God, he is a new creation. So, ang ilalagay po natin dito, ayan po, tayo ay new creation na. Because of Jesus. Okay. So, ang unang point po natin, kung makikita po ninyo, tayo ay new creation na because of Jesus. What more? Baka mayroon pang sinasabi ang Panginoon na gusto niyang idagdag. Tingnan po natin. Punta po tayo dito sa NKJV. Okay. Wait. Okay. All things have passed away. Behold, all things have become new. Okay. So, ang pangalawa po nating point sa makatuwid, okay, lumipas na, naliman na po natin ang ating dating pagkatao. Amen. Tayo ay bago na. Huwag kalilimutan dahil kay siya pa rin, Jesus. So, meron na po tayong dalawang point na nakita mula po dito sa binasa po natin na talata. So, unang talata, ang unang point po ay tayo ay new creation na because of Jesus. So, ano ngayon ang pino-point nito sa atin? Since tayo po ay bago ng creation, may bago na po tayong paningin sa buhay, may bago na po tayong pananaw. Sa pangalawa naman po, lumipas na ang ating, dating pagkatao. Tayo ay bago na dahil kay Jesucristo. So ngayon, ito po yung highlighter, which you can see. Ayan. I will highlight it. Yan ang ating binasa. Okay. Ha-highlightan nyo po Dahil napakahalaga po ma-highlight po natin para mas maaalala po natin. Ito yung binubuklat natin ang salita ng Panginoon. And, syempre, dito po sa isang binasa rin po natin a while ago. Saan na po ba yun? Make sure yung pang-highlight nyo bago para mas hindi na kayo mahirapang mag-highlight. Ano po? Yan. Ako hindi po ako maselan. Basta ma-highlightan. Okay. So, anything more that the Lord is leading you dito po sa mga said verses. Punta po tayo dito. Okay. So, pangalawa, lumipas na ang ating, sabi, dating pagkatao dahil kay Jesus. Bago na tayo. Behold, all things have become new. So, talagang pupunta na po tayo sa 18. Now, all things are of God, who has reconciled us to Himself through Jesus Christ and has given us the ministry of reconciliation. Okay. Ang pangatlong point po natin ay ang pagbabago natin. Sabi, all things are from God, right? Ang pagbabago natin ay mula pa rin kay Jesus. So nakikita niyo po rito ang sinasabi ng Panginoon, wala po tayong kakayanan na baguhin ang sarili natin. Maski yung sabi, uy, nagbago ko, uy, kaya ko to, uy, kinaya ko yan. No way. Wala tayong kakayanan. Okay? At eto pa po, dito po sa NIV, may banggit po rin na, okay, sabi dito sa 18, ulitin ko po, all this is from God who reconciled us to Himself through Christ. Amen. And gave us the ministry of reconciliation. Okay. Number 4,
tayo ang nagsasalita tungkol sa Panginoong Jesus. Ano yung sasalitain natin? Unang-una, letter A, salvation. Sasabihin natin ang salvation na Jesus is the only way. Amen? Jesus is the only way. Tayo ang nagsasalita tungkol kay Jesus. We are the ambassadors of Christ here on earth. So, anong sasalitain natin? Salvation. We will share the good news. Okay? Pangalawa, okay, Jesus is the only way. Sasabihin mo yan. Then, pangalawa, we will share the goodness of Jesus. Sasabihin mo kung gaano siya kabuti. Matapos maligtas ang tao, sasabihin mo na si Jesus ay marami pang gustong gawin sa buhay niya. Amen? Sa buhay nila, na si Jesus ay nagpapagaling ng sakit. Nagbibigay siya ng financial blessings. Amen? Nagbibigay siya ng kapayapaan. At hindi niya tayo iiwan kahit kailan. Anything more? Tingnan po natin dito.